Yun. Babiyahe nga pala tayo ngayon papuntang Tanay Rizal. Meron ulit tayong nakitang magandang camping site along Marilake. Camp Elif yung name ng campsite. Lagay ko na lang sa description yung Facebook link nila para makita nyo. Medyo maliit lang yung lugar pero tabing bundok siya kaya maganda yung view habang nagka-camp. Yung binook nga pala namin is yung tent for 2 kasi wala namang kami sariling tent. Pero tignan na lang natin kasi medyo maulan na nga na ito. Meron naman silang kubo dun kaso hindi lang natin sure kung available pa. Dadaan nga pala muna tayo ng Antipolo Cathedral para magsimba kasi Sunday ngayon. Ipapabliss na rin natin yung motor natin para safe yung mga biyahe natin sa mga susunod. Napabliss na rin pala namin yung motor dati. Papabliss lang ulit ngayon para mas safe. Yun, medyo maulan na nga nito kasi bumabagyo na pala. Di lang namin alam kasi hindi naman kami masyadong nanonood ng mga balita. Tsaka nabook na rin namin yung pupuntahan namin kaya diniretso na namin, sayang. Kung napapansin nyo, nakakapote na kami nito kasi payatas pa lang medyo umulan na. Ito, kinakabahan na kami kasi baka hanggang sa pupuntahan namin maulan. Yun nga, hindi kami nagkakamali. Wala kaming kaalam-alam na may bagyo na pala nito. Nagsisimula na siya.
So kakatapos lang namin magsimba dito sa Antipolo Cathedral. Napabless na rin natin yung motor. Diretso na kami ng Marilake para dun sa campsite na pag-i-stayan namin, yung Camp Elif. Kaso wala yata diretso dito. So yun na nga, pagdating namin dito sa Marilake, sobrang lakas na ng ulan. Halos hirap na akong mag-drive kasi walang takip yung helmet natin, walang visor. Nakasalamin naman ako pero masakit sa muka. Kaya hindi masyadong mabilis yung biyahe natin, medyo natagalan tayo kasi nagkakaproblema rin yung motor natin kasi siguro nabasa yung filter, yung air filter, kaya medyo nahirapan siya kasi puro paahon to. So yun, nakarating na nga kami sa pupuntahan namin. Medyo may lalakarin lang pababa. Medyo naligaw lang kami dito sa Marilake, sumobra kami ng konti pero nakita rin namin. Yun, kasama namin si Kuya, siya yung mag-guide sa amin papunta doon. Siguro mga 10 to 15 minutes na lakaran lang to, kaso puro putek kasi nga umulan. Ayun, nakita nyo yung asawa ko, kasama ko. Nakaboots nga pala kami nito kasi madulas daw yung daan kasi nga puro putek. Yan, hindi pa nga kami masyadong nakakalayo galing dun sa may highway. Pagod na kami. Tsaka nagsisimula na ring dumilim kasi ilang oras na neto.
Maganda na rin yung view kasi malapit na kami sa may gilid ng bundok. Nakakapagod lang kasi mabigat yung kapote. May dala pa akong malaking bag. Tapos nakaboots pa na hindi kasya. Masikip. Yun, kung nakikita nyo, yung mga nadadaanan namin, mga parang mga campsite rin siya. Kakatabi lang sila, maliliit lang yung pwesto nila pero maganda yung view kasi sa gilid ng bundok, kitang kita yung kabila. Yun, nakarating na kami sa may campsite mismo. Buti nakarating kami ng medyo maliwanag pa. Pagod lang kasi galing sa biyahe tas lakad. Yan nga pala yung habit house nila na tinatawag. Dalawa sila magkatabi. Yung isa occupied na, yung isa available. Kaya napapaisip kami kung kukunin namin or magstay kami sa tent. Kasi mukhang hindi naman umuulan neto. Yan nga pala yung binook namin na tent. Medyo maliit nga lang, di namin inaasahan. Di namin alam kung magkakasya kami dito kasi may dala kami malaking bag. Yun yung ibang room and yung open kitchen, yun yung kubo. So yun, napagdesisyonan namin na itong kubo na lang yung kunin namin kasi medyo umaambon na nito. Hindi namin alam kung safe pa na magstay kami dun sa tent. Konti lang rin naman yung dinagdag namin. Kaya okay na rin. May parang sala siya. Yan yung kainan. Umorder na lang pala kami ng pagkain dun sa taas sa may parang resto dun sa taas para hindi na kami magluluto. So yun na nga, pagising namin na yung view sa labas sobrang mahamog na. Nung madaling araw pala medyo umulan na ng malakas. Medyo nakakatakot na kasi sobrang lakas rin ng hangin. Buti nung umaga, yun medyo kumalma siya pero grabe yung hamog. Malamig rin, parang Tagaytay siya. May nakita nga pala kaming sari-sari store dito kaya pag-isipan namin pumunta para bumili ng pang-almusal.
Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos napag-isipan na rin namin na umuwi kasi medyo lumalakas na yung hangin. Baka abutin kami ng bagyo, mas malakas na ulan sa biyahe pa uwi. Salamat nga pala sa mga nanood. Sana mag-subscribe kayo, abangan nyo yung mga susunod kong upload.